Matanong ko lang pala, kaugnay nito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Kumbachero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero? Kahit ako pa nagsabi! Parang mas gusto kong masakit naman yan, kumbachero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, ira-ratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control ha. Na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ganon. Ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. Hindi, sa buong budget nasa 3 point ano siya? Mahigit 3 billion, 3.01 billion. 1 billion, ano? Tingnan ko na nga para sige, ikaw na magsabi, Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025 natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito. sa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3.035 billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung amendment. Oo, insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 700 billion, nasa 750 million. Ayun. Pakitanong nga natin. Baka na-parkingan lang siya ng iba. Baka nga eh. Nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating contention sapagkat halimbawa, kumbachero, may mga idinedeklara po ngayon ang ilang investigador. Ano? Investigador, ang mga taga ICI, ICC. ICI nga. ICI, pati mga taga local government na ghost project. Nung pala, kumbachero, dahil sa dami ng project, yung sinusulat na coordinates, siguro nahilo na yung nagsusulat. Mali ang coordinates. Kaya baka sinadya talagang imali. Kaya nangyari po naging part nga ng modus talaga yun eh. Yung imamali yung coordinates para hindi mo makikita. Hindi, kaya ganito yung punto natin, kumbachero. Nung nagkagulo na, nung naghahanapan na ng ghost project, nung sinabi ng Pangulo, submit, obligado mag-submit dun sa sumbong sa Pangulo yung mga coordinates ng mga proyekto. Alam niyo po ba mga kababayan kung nakikinig kayo sa Senado? Napakarami, libo daw po yung mga proyekto na mali yung nandun sa DPWH Central na coordinates. Ayun na nga. At pag pumunta ka dun sa opisina ng District Engineering Office, kumpanyero, tama yung coordinates. Kaya pag ang pinagbatayan mo ay yung coordinates na nandun sa Central Office, hinanap mo dun sa lugar, walang project. Pero pagka pinuntahan mo yung District Engineering Office na kung saan tama ang coordinates, makikita mo yung project. Dahil sila talaga yung sila yung nakakaalam ng coordinates. Kaya yung kay Senator Risa Ontiveros, hindi kaya inilagay nyo lang sa pangalan ni Senator. Ba't nyo ginaganyan si Senator Risa? Baka nga. Di ba?
Sige nga, Yuel, try nga natin si Senator Risa mamaya, no? Para baka meron ngang ganun lang ang ginawa sa kanya. Para biruin mo hindi ako makapaniwala Hindi ako makapaniwala na meron siyang flood control nakita mo naman yung pinakita ko sa yung papel. Nabaliktad. Hindi ka naman naniniwala. Nasasaktan naman ako sir. Naniniwala na ako. Maria, Stefano. Samantala, bawal pa rin ang mga eroplano na lumipad malapit sa Bulkang Taal. Lilinaw lang kumbachero si sino? Isang Secretary Vince Dizon ng DPWH kasi kumakalat yung mga balita na ang mga contractors daw ng DPWH ay hindi nababayaran. Ano? Basta hindi ka nababayaran pagka contractor nga. Hindi po, sabi po, pinapaliwanag lalo na kung hindi naman nakakasama doon sa mga nababanggit na mga contractors na involved sa kalokohan. Ba't hindi babayaran? Ang sabi po nitong si Secretary Vince Dizon, ang stop payment lamang o ang termination is only against Diskaya companies. Diskaya lang. Diskaya companies. Only, sabi niya. Only. So yung iba kahit nababanggit? Kahit nababanggit kasi tuloy-tuloy naman yung nagtatrabaho pa naman yung maraming kumpanya. Ito kasi yung Diskaya, may mga ghost projects na nabanggit. Tapos, basta sabi niya, all the rest, basta ang progress billing ay tama at walang kalokohan, tuloy-tuloy na magbabayad ang DPWH. Kasi nga naman kumbachero, kung ang isang project ay nagpapatuloy tapos hindi mo babayaran yung gumagawa, may mga manggagawa yan, papasweldo yun na nga. Kaya kawawa yung mga empleyado doon. Bukod sa mabibitin yung proyekto, yun nga, yung direktang apektado ay yung mga empleyado, yung kawawang mga empleyado. So kasamang mababayaran ba, kumbachero, itong contractor na ang may-ari marami ring mga sport car. May mga may mga itong peklat. Itong 1116 construction company. 1116 construction company. Sino ba yan? Nakalat din ngayon ng mga video sa social media ng batang-batang may-ari. Batang-bata? Ang pangalan ni Tam Beltran. Tam Beltran. Narinig mo ba? Kalat din sa social media at ito, may mga pictures na dito. Dati si Tam. Si Tam. Dating mga kasama natin sa UKG, cameraman. Si Tam. Akala ko naman yung chocolate na from Australia. Tam chocolate. Masarap din yun. Ito, dapat siguro i-check din ang kutakot-takot na mga sport car nito, mga mamahaling. Yan. Kapag ang bahay nito, sabi nung isang nagkwento sa akin, hinanap ko tuloy sa social media, sa TikTok, sa Facebook. Yung ilalim ng bahay niya, yung pinaka ground floor ay paradahan ng mga mamahaling sasakyan at yun na rin ang Evans Place. Doon na rin siya nag-entertain ng mga guests. Ginawa niyang lamesa doon ginawa niya lamesa yung hood ng hindi, bawal. Sport car niya. Dahil mamahalin. May mga katabing sopa. May mga sopang andun mismo sa parang display yung mga sasakyan, tapos may mga sala dyan. Doon kayo magkukwentuhan habang nakatingin kayo sa kanyang napakaraming mga sasakyan. Grabe. Ano pangalan? Tam Beltran, Secretary Vince. Ito ba 1116 Construction Company. 1116. Mukhang marami ring nakuhang mga proyekto ito sa mga mambabatas natin. Nako. At baka pero maayos bang gumawa yan? Yun ang tanong natin. Yun na nga. Dapat gusto ko laging sinasabi, gusto kong i-qualify kung bachero kung nagkaroon ng bidding, bagamat kakabahan ka naman sa bidding, kung nagkaroon ng bidding, nanalo siya, may proponent, kaibigan niya, talagang nagkabigayan doon, dahil sa nag-share siya ng profit niya. Tapos maganda yung proyekto, medyo babawasan ko na yung kasalanan niya. Bawas na. Pero may kasalanan pa rin. May kasalanan siya. Hindi pwedeng wala siyang kasalanan. Pero dapat silipin talaga lahat. Masyado tayo nakasentro lang sa Biskaya.
Hindi, Diskaya. 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 Baka meron pa hong mga ibang malalaking kontraktor na nagpasikat din ng husto. Yan. Nag-display ng kanilang Mga yaman. riches. At sino? Sinong mga mambabata, sinong mga politiko ang katsokaran ng mga ito at doon nakakakuha ng mga proyekto. Yo.